Hello, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ulit si Deodorano, nagbabalik po tayo ang inyong lingkod, Deodorano TV 2.0. So komentaryon lang po natin itong kaso ni Colonel Master Sergeant Orly Gutesa at sinasabi nitong mga to na sinasabi ni Marcoleta at Mike Defensor na nasa pangangalaga ito ng Marines. Ngayon po, parang may lumalabas po yata na report na wala daw di umano ito sa Marines. Ngayon. So, pakinggan lang po natin ang report ni Pinky Web regarding po kay Orly Gutesa. Kasi nga po, bakit po pilit ng nila i-discredit ang testimonya ni Orly Gutesa? Akala ko ba hindi kasali, sabi nila, hindi daw kasama si Romualdez sa flood control. Pero, bakit nila pilit na discredit ang testimonya ni Orly Gutesa, mga kababayan? Kung wala talagang kinalaman si Romualdez sa flood control, bakit nila masyadong tinututukan itong si Orly Gutesa sa kanyang testimonya? Alam naman po natin na itong si Orly Gutesa, ang reporting nito kay Saldico. At ito ang na-assign na pag-pick up umano ng mga basura na ang laman ay pera doon sa bahay sa bahay ni Saldico papunta sa condominium niya. Pagkahatid sa condominium, ibabawasan yung maleta na 46 at dadalhin yung 35 na maleta doon sa bahay naman ni Romualdez sa Forbes Park, mga kababayan. Yan po ang bakit po kung talagang walang kinalaman si Romualdez, bakit ba pilit nilang i-discredit ang testimonya ni Orly Gutesa kung talagang walang kinalaman si Martin Romualdez sa flood control, mga kababayan? Ako po, nagtataka po ako bakit po kaya ganun ang kanilang ginagawa ngayon kay Master Sergeant Gutesa. So, pakinggan lang po natin itong report ni Pinky Web at yung mga sinasabi nila Mike Defensor at Marcoleta. Marcoleta, si Orly Gutesa at tinawag pang most credible witness sa flood control scandal sa kabila ng kanyang umano'y falsified affidavit. Ganyan din ang posisyon ni dating Congressman Mike Defensor na tumulong sa pagbuo ng salaysay ni Gutesa. Pero nasaan na nga ba ngayon ang testigo? Narito ang agenda report ni Hannah T. Nagbabanggaan ng mga pahayag ni na dating Representative Mike Defensor at ng Philippine Marine Corps. Sa programang On Point ng Bilyonaryo News Channel, sinabi ni Defensor na kinupkup daw ng Marines si Orly Gutesa, ang surprise witness ng Senate Blue Ribbon Committee sa kanilang flood control investigation. Sinigundahan din ni Senator Rodante Marcoleta ang nasabing lokasyon niya sa isa namang panayam sa The Spokes ng BNC. Hanggang ngayon nandun pa siya. Saan? Sa Philippine Marine Compound, sa Bonifacio. Ang pagkakaalam ko, kinupkup siya ng kanyang tropa, yung mga Marines. Kasi ang balita ko, merong nagtatangka sa buhay niya. At I was also informed na nahuli nila yung gustong magtangka sa buhay niya. Si Defensor ang nag-introduce kay Gutesa sa senador dahil gusto raw nitong magsiwalat ng mahalagang detalye sa Blue Ribbon. Si Gutesa ang retiradong marino na nagsalaysay sa di umano'y personal cash deliveries niya sa bahay ni Saldico at dating House Speaker Martin Romualdez, kaugnay ng kanilang kickbacks sa mga proyekto. Sabi ni Defensor, maging ang pamilya ni Gutesa under protection ng Marines, pero malayo ito sa kanya. Pero pinasinungalingan ito ng Philippine Navy. Dahil taong 2020 pa na mag-retire si Gutesa, wala na raw siya sa Administrative Authority ng Navy. Hindi raw siya under protection ng Marines at hindi sila involved sa anumang personal affairs nito.
Mainit ngayon ang naging issue sa notarization ng salaysay ni Guteza, lalo na't pinakakasuhan siya ng korte sa DOJ dahil peke raw ang naging pirma ng abogadong si Attorney Pechi Rose Espera sa kanyang sworn statement. Sabi pa ng korte, ang sino mang gumamit o nag-alter ng salaysay niya, liable din sa falsification. Nang tanungin kung handa ba siyang maimbestigahan, bukas dito si defensor dahil bahagi siya ng bumuo ng salaysay. First of all, sir, were you part of the paggawa po ni Yes. Sergeant Gutesa? Yes. Okay, so inaamin niyo po. Yes. Posible ho din kayong imbestigahan ng DOJ. Welcome. Okay, una kay Judge Season. I respect the ruling of the court. Si Marcoleta naman na mismong nagpresenta kay Guteza sa Senate Blue Ribbon, sinabing it's like making a mountain out of a molehill. Malabo raw na nag-effort si Guteza gawin o pekein ang nasabing notaryo dahil mismong mga abogado alam ang complications nito. Nagtataka rin si Marcoleta kung bakit hindi man lang iniimbitahan ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson ang ilang resource persons na posible ring makapagbahagi ng detalye sa cash deliveries at iba pang mga kongresistang una ng pinangalanan ng mga diskaya pagdating sa kickbacks. Ang nakita ko po ay si Gutesa ay isang napakabuti at napakamalakas na ebidensya na nag-connect from Saldico to Martin Romualdez. May natanggap din daw siyang impormasyon na pati ang CCTV footage ng pagstay ni Guteza sa opisina ni Marcoleta bago ang Blue Ribbon hearing ay hiningi ng kampo ni Lacson. Hindi naman nanatiling tikom si Lacson. Anya, how much more fakery can we take? Never daw napunta sa kustodiya ng Marines si Guteza ayon din sa kanyang verification. Pagdating sa CCTV footage, nanatili raw sa opisina ni Marcoleta si Guteza ng higit kumulang 30 minuto bago bumaba sa session hall para sa pagdinig. Bagamat kinikilala ng ilang legal luminaries na posibleng makure ng panunumpa ni Guteza sa hearing ang naging peking notarization nito sa affidavit. Sabi ni Lacson, posible pa rin makwestiyon ang kanyang kredibilidad. Para sa agenda, Hannah T. Yan po mga kababayan. Pilit po rin nilang dinidiscredit ang testimonya ni Master Sergeant Orly Gutesa. Bakit po? Akala ko ba walang kinalaman si Romualdez dito sa mga asunto ng flood control, mga kababayan? At plano pa nilang maging state witness si Martin Romualdez para maligtas niya si BBM. Alam naman po kasi natin ang katotohanan na once na lumutang po talaga ang pangalan ni Martin Romualdez, damay po dyan. Domino effect po yan. Damay po ang presidente rito, mga kabayan, kasi siya yung Speaker of the House, pinsan pa siya ng presidente. Hindi kaya madadamay, kaya pilit lang ang sinasabi lagi ng Malacanang, hindi siyang alam. Maniwala ba kayo na walang alam ang presidente sa nangyayaring ito? May anak siya sa kongreso. Hindi malang ba sinabihan siya ng kanyang anak na mayroong ganyan yan? Kalukuhan po yan, mga kababayan. Itong gobernong ito ni BBM, lagi na lang bukang bibig, walang alam. Sa flood control, di daw niya alam. Nagulat na lang siya, bakit may nangyaring ghost. Pero, pinagyabang niya na sa harap ng kanyang pagsalita doon sa SONA. Pag-report niya sa bayan, pinagmamalaki niya yung flood control, mga eskwelahan na wala naman palang puro ghost project at substandard, mga kababayan. Yun lang po ang tapos sasabihin niya ngayon, hindi niya alam. At bakit hindi lumulutang ang flood control ng Ilocos Norte, mga kababayan? Wala ba silang flood control doon? Tanungin kaya natin si Diskaya, kasi ang pagkakaalam ko, si Diskaya rin ang kanyang kontraktor doon sa Ilocos Norte ni Sandro. At bilyon-bilyon din po ang kontrata doon, mga kababayan. Mayroon kayang flood control ang Ilocos Norte o ghost project din, mga kababayan?
kababayan. Yun ang nakakalungkot isipin dito. Na naniniwala sila na wala silang kinalaman sa flood control, pero masyado nilang iniipit si Orly Gutesa. Bakit? Masyado nilang kini-question ang affidavit ng Marino na si Orly Gutesa dahil peke daw ang notaryo. Mga kababayan, nagpapanotaryo din po kasi ako. Sa pagnunotaryo po, wala po talaga yung makikita mo dyan sa mga along paura na malapit sa Supreme Court. Wala po talagang abogado doon. Ang nandoon lang po, ang stamp ng abogado at yung binigyan ng karapatan na pumirma doon sa pangalan ng abogado. At yun ay walang iba kung hindi yung assistant ng abogado. O di kaya namomorsyento doon sa kita ng notaryo yung abogado. Kasi ginagamit nila yung stamp, pangtatak, at saka numero ng doon na ibinibigay ng kasi nanggagaling po yan sa lawyer yung mga number na tinatatak doon sa sinusulat nung kausap mo doon sa nagnonotaryo. Itinatanggi po ng abogado, totoo po yun na hindi siguro siya ang pumirma. Pero doon sa loob ng opisina niya, ginawa ang pagnonotaryo. Di ba po? Kasi karamihan po dyan, lalong-lalo na yung malapit sa Supreme Court, karamihan po dyan na nagnonotaryo, wala po talagang abogado. Meron siguro, pero kailangan po yung mismong nagpanotaryo at mismong tao, kung ano man yung ginagawa, siya mismo. Ay halos karamihan naman po dyan, hindi naman po, mayroon po dyan nagnonotaryo na ID lang ang dala nung taong nung pinag-utusan na ito ay notaryo mo, ito ID ko, ito ganito. Yun lang po. Ninonotaryo na po yan, mga kababayan. Pero bakit nila, ang tanong ko nga lang dito, bakit nila pilit na dinidiscredit ang testimonya ni Orly Gutesa? Kung talagang malinis sila Martin Romualdez sa kaso ng flood control, bakit nila dinidiscredit? At bakit alam ni Lacson na wala sa marine compound? Iniimbestigahan din ba nila? Talagang hinahanap nila si Gutesa? May death threat nga po Siyempre, sinasabi nila, siguro, mga ilang araw nandun sa marine, umalis yung tao. Ngayon, wala na siya sa marino. Sa compound ng Marines. Di ba po? Gusto nila makita. Ang hindi ko lang alam, bakit nila pilit na hinahanap si Orly Gutesa? Ano bang plano nila? Kakusapin nila para bayaran si Orly? Hindi kaya ganun, mga kababayan? Kasi nga po, na paulit-ulit nyo sinasabi na peke ang notaryo. Assume na peke ang notaryo. Pero under oath po siya doon sa Senado. Yung binasa niyang affidavit, kahit yung peke yung notaryo, nung nagsalaysay ka doon sa affidavit mo na yun, under oath po yun. Na parang na-disregard na po yung notaryo na formalidad lang po kasi yung notaryo Pero nung nag-under oath ka doon sa harap ng mga senador, mas valid po yun kasi naka-record po sa kanila yun. Kasi maaari po siyang makontempt doon. Di ba po? Yung po ang katotohanan yan. Pero sila, pilit nilang dinidiscredit ang testimonya ni Orly Gutesa. Bakit po, mga kababayan? May malaki pong tanong dito. Hindi pa ba sila tapos doon sa Kasi alam po kasi nila, pag once na bumalik ang Blue Ribbon Committee, magkakabulgaran po ito, mga kababayan. Yung sinasabi nilang hindi nakasama sa kasuhan si Martin Romualdez sa ICI,
Alam naman ba, muro-muro lang po yung ICI na yun. Sino ba nagtatag? Si BBM. Sino ba inimbestigahan? Pinsan ni BBM. Papunta saan? Papunta sa Malacanang. Kasi bakit? Saan ba nag-umpisa ang budget? Sa Malacanang, papuntang BBM, papuntang Senado at Kongreso, babalik sa Malacanang. Sino pipirma? Malacanang pa rin. Tapos sasabihin ng presidente natin, wala siyang alam. Ay napakatanga ng